Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil binibigyan niya ako ng strength para magbasa pa ng Bible, no? So, bago ako na i-share sa inyo yung Bible, ako muna natututo ako. So, nagpapasalamat ako kay Jesus kasi natututo ako. Tinuturuan niya ako. Kaya, i-share ko rin to sa inyo kung may nanonood man. At saka, dina-document ko. Para may record. Naka-public. Tsaka, ipapasalamat ako kay Almighty Father dahil sa awa niya sa ating lahat. Importante yung yung kalakasan, yung strength. Kaya araw-araw yun ipagdadasal natin kasi kung may pera ka nga, kung wala ka namang kalakasan, paano mo ikaw makakagalaw? Paano ka makakapunta sa kung saan-saan kung mahina ka? Kaya importante yung yung health, no? So ipagpe-pray natin yung health natin. First and foremost, kasi kung mahina ka, yung katawan mo mahina, paano ka makakapagtrabaho? No? Yung mga mayayaman, marami silang pera. Kung marami silang pera, dapat malakas din sila. So, kanino nilaki ko rin ang kalang strength? Kay Almighty Father, dapat. Kahit dahil gaano naman tayo kadaming pera, hindi nabibili yung kalusugan. Hindi natin alam ang future, no? Kaya dapat kay Almighty Father tayo, tsaka kay Jesus Christ, lalapit. At kung nagde-deteriorate na yung katawan natin, dahil ang katawan natin ay hiram lang, hindi naman talaga sa atin to, yung buhay natin, babalik tayo sa tatay natin. Pero ayaw niyang marinig yun, ano? Pero yun ang totoo. Yun ang cycle ng buhay ng tao. Pero since ayaw pa ninyong pag-usapan, o di ayaw ninyo. Pero pag insurance, no, gusto nyo. pag insurance, may kasamang kasing pera yun. Pag-usapan natin insurance. No? Hindi ako naniniwala sa insurance eh. Naniniwala ako kay Jesus Christ. Tsaka kay Almighty Father. Kasi yung insurance, dati walang insurance, no? Ginawa lang yan ng history. Alam niyo ba, no? Ginawa lang yan ng mga tao. Para pagkaperahan. At sige nga, kung mamamatay ka, bibigyan ka namin ng pera. Kung mamatay ka, bibigyan ka namin ng pera. Ngayon, habang hindi ka pa namamatay, magbigay ka sa amin na magbigay ng pera. Ganun yan yung insurance. Habang hindi ka pa namamatay, bibigay sa amin ng pera. Makakaipon kayo ng pera. Ngayon, pag mamamatay ka na, saka namin ngayon ibibigay sa yung pera mo. So, bakit hindi pa gawin na? I-enjoy mo kung ano man ang pera mo. I-enjoy mo. No? Kasi ang gusto ibibigay sa mga naiwan. Bakit hindi ba marunong hindi ba i-bless ni Almighty Father yung mga taong maiiwan mo? Na dapat may insurance ka. Tapos kaya nagkaroon ng insurance, naging kalakaran na yan sa government na pag magtatayo ka ng business, kailangan ng insurance. Kasi yung malaking kumpanya na nagpo-promote ng insurance, tsaka yung government, magkakuntsaba yan. May lobbying yan. Kailangan nyo, ng government, kailangan nyo ng insurance kasi pag namatay ang tao na yan, may makukuha kayong pera sa amin ngayon. Tapos may lobbying yan. Alam nyo yung lobbying, no? Kasi ang government, tsaka yung mga big business owners, magkakuntsaba yan. Dahil mundo to, kahit si Almighty Father na create ng mundo na to, ang naghahari ng mundo na to ay ang kalaban. No? Kaya yun ang ibig sabihin ng insurance. At hindi ka yayaman doon sa insurance. Ang yumayaman doon ay yung mga kumpanya.
Okay? Nagiging cost pa yun, no? Yung insurance ng patayan ng mga tao sa ibang bansa. Yun ang nagiging cost. Okay? Dahil ang tao ay greedy, selfish. Punta tayo dito, no, sa John chapter last time, isang araw, John chapter 9 ang binasa natin. So si Jesus, pinagaling niya yung isang lalaki na pinanganak ng bulag. At nilagyan niya ng putik yung mata. At pinahugas niya sa pool ng Siloam. So symbolically, yung putik na yon ay hindi siya, ibig sabihin, nakakadumi. Okay? Yung mga dumi na nakikita natin, hindi tayo ron dudube, hindi tayo dun mamamatay sa dumi. Kundi namamatay tayo or nagkakaroon ng mapupunta tayo sa Hades. Yun kasi ang ibig sabihin ni Jesus ng kamatayan. Yung mapupunta ka sa Hades, wala ka ng pag-asa, no? Sabi ko na dati. Kaya ka mapupunta ng Hades dahil sa puso natin ay madumi. Kaya kailangan malinis ang puso natin. Yung mga bagay na nahahawakan natin, na madudumi, na may mga bacteria, na may mga parasite, hindi yun ang dahilan kung bakit tayo mapupunta ng impyerno. Dahil lahat naman talaga ng tao is papunta kay Almighty Father. Pero nga lang, kung madumi ang puso natin, sa Hades ang punta natin, sa eternal damnation. Sana may nakakaintindi na sinasabi ko. Pero takot kayo na i-share sa mga ibang mga tao, diba? Kasi ang gusto ng mga tao, yung laging masaya, laging hahaba ang buhay ng tao dito sa mundo, laging yayaman, prosperity, yun ang gusto ng mga tao dito sa mundo na to. Pero si Jesus, yung life niya here on earth, hanggang 33 years old lang siya. Yung 3 years na buhay niya ay i-dedicate niya sa mga tao. Napagod si Jesus, no? 3 years yun. Nakakapagod yun. Walang tigil si Jesus ang kakatrabaho. 3 years. At hindi masama ang magtrabaho pag Sabbath day or sa ngayon ang tawag ng mga tao ay Sunday. Ang masama, yung gagawa ka ng hindi tama. Yun ang masama. Pero kung pag Sunday, nagtatrabaho ka, hindi masama yun. Maraming mga tao ngayon na nagtatrabaho pag Sunday sa mall. Hindi ibig sabihin na masama silang tao. Ha? Sa mga call center, no? Kahit Sunday, may pasok sila. Hindi ibig sabihin nun, ay, nako, hindi ka na pagpapalain ni Jesus kasi nagtrabaho ka ng Sunday. Hindi. Pagpapalain ka ni Jesus, tsaka ni Almighty Father, dahil paggagawa tayo ng tama, yung naayon sa gusto ni Almighty Father. Di ba nga, yung mga pastors or leaders ninyo, or yung mga priest, di ba? Nagtatrabaho sila pag Sunday. So, hindi naman sa kanila nagagalit si Almighty Father tsaka si Jesus, ha? Dahil nagtatrabaho sila pag Sunday. Trabaho rin ang ginagawa nila. Nakalagay dito sa, sinabi lang kit ni Jesus yun. Hindi tayo hinuhusga ni Jesus na kahit na trabaho ka ng Sunday, bawal yan. Hindi masama magtrabaho ng Sunday. Ang importante, gumagawa tayo ng tama araw-araw. Yung puso natin malinis, yun ang importante. Kasi yung dating leader namin, Sunday, wag kayo magtatrabaho. Ayaw niya magtrabaho ng Sunday, mga tao, pero hingit siya ng offering. Sinasabi niya. Okay, sinasabi niya. Very vocal siya sa pagsasabi. Alam mo ba, nag-abroad na mga tao.
na dating member ng kanyang congregation na nag-abroad na, pag nag-abroad ka, yung tithes mo, dito mo dadalhin sa, dito madadalhin. Kaya ka nakapag-abroad. Ay, yung utang na loob mo yun. Ganon yung leader na dinaluhan ko dati. Alam ko hindi naman lahat ganon, okay? Pero may ganon. May mga ganong klase ng mga leaders ng congregation. Hindi lahat. Karamihan. At saka ang tithes, ulitin ko yung tithes ay dahil para sa mga Levites yon, okay? Para sa mga Levites. Dahil wala silang inheritance sa lupa. Yun ang history ng tithes. At si Paul, hindi siya nanghingi ng tithes. Nag-share nga siya ng gospel, ng good news. Wala nga nag-share sa kanya, di ba? Kundi galing pa sa ibang lugar yung nagbibigay sa kanya ng offering at hindi sila nagbabanggit ng tithes. Okay? Kaya ang importante, yung gagawa tayo ng tama sa paningin ng Almighty Father, hindi nila tayo hinuhusgahan. Pag nagkakamali tayo, lalapit tayo sa tatay natin at saka kay Jesus Christ. Dahil hindi binibilang ni Jesus Christ yung kasalanan natin. At pag nagkaroon tayo ng kasalanan, wipe out na lahat. Burado na lahat ng kasalanan natin. Clean slate. So, sino ba naman ang hindi mamahalin si Jesus Christ at si Almighty Father? Kung ganoon sila kabait sa atin. At si Jesus, sinasabi niya yung wag tayong maging bulag spiritually. Paano tayo hindi magiging bulag? Hahanapin natin yung tatay natin. So nahanap na natin si Almighty Father. Alam na natin yung gusto niya na mangyari dahil binabasa natin ang sinasabi ni Jesus dito sa New Testament, dito sa 4 Gospels. At ang gusto ni Jesus Christ, ni Almighty Father, ay mapagkumbaba tayo. Aaminin natin kung ano man yung mga kakulangan natin sa buhay, yung kasalanan natin, aaminin natin yun. Pagpapakumbaba yun. Pagpapasakop kay Jesus Christ, siya kay Almighty Father. So, dito tayo na sa John chapter 10. Very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. Sabi ni Jesus, kung ang isang tao ay hindi dumadaan sa pintuan ng pasukan ng sheep, yun ay isang magnanakaw. Walang gagawing mabuti yon. Ganong klaseng tao, hindi siya dumadaan sa tamang daanan. Verse 2, the one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. Ang pumapasok sa gate, yung legal na pumapasok, no? Pag sa gate kasi papasok, legal yon. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. Siya yung tanggaalaga sa mga sheep. Dumadaan siya sa gate. So verse 3, the gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listens to his voice. Yung shepherd, dumadaan siya sa gate, pinagbubuksan siya ng pinto ng gatekeeper, at yung mga sheep, kilala ang boses ng shepherd. He calls his own sheep by name and leads them out. Kilala niya ang kanyang mga sheep. May mga pangalan ng kanyang mga sheep,
Tinatawag niya ang kanyang mga sheep sa kanilang mga pangalan. At alam ng mga sheep ang kanilang mga pangalan at alam nila ang boses ng kanilang shepherd. Sabi ni Jesus, when He has brought out all His own, He goes on ahead of them. Pag lumabas na yung mga sheep, nangunguna ngayon yung shepherd. And His sheep follow Him because they know His voice. At yung mga sheep, habang nangunguna yung shepherd, na sumusunod ngayon yung mga sheep sa kanilang mga shepherd. Kasi kilala ng mga sheep ang boses ng shepherd. Kaya nakasunod sila sa shepherd. But they will not follow a stranger. Pero hindi sila susunod sa mga hindi nila kilala na tao, yung mga sheep. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Tatakbo sila sa taong hindi nila kilala, hindi nila lalapitan kasi hindi nila kilala yon. Yung mga sheep. Marunong yung mga sheep, no? So inihahalin tulad tayo ni Jesus Christ sa mga sheep. Dahil ang mga sheep sa lahat ng uri ng hayop ay yun ay nagpapasakop. Yung mga sheep mababait. Kahit na kinakatay mo yung sheep, hindi yun nagsasalita, hindi yun sumisigaw, unlike sa goat. At saka yung sheep, mas gusto nila yung mga lugar na maliliwanag. Ayaw nila sa mga madidilim na lugar. Kaya tayo inahalon tulad ni Jesus Christ sa mga sheep. Hindi tayo dapat mahilig sa mga madidilim na gawain. So verse 6, Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what He was telling them. So si Jesus Christ, gumagamit siya ng figures of speech, no? Gaya ng nabanggit ko dati, simile, metaphor, personification. Ano ba yung ginagamit ni Jesus na mga figures of speech? Pero yung mga Pharisees, hindi naiintindihan yung sinasabi ni Jesus Christ. Kaya hindi naiintindihan ng mga Pharisees ang sinasabi ni Jesus Christ kasi hindi sila ang sheep ni Jesus. Hindi sila tagasunod ni Jesus. Kaya hindi na naiintindihan. So verse 7, therefore Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. Sabi ni Jesus, ako yung gate ng mga sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. Yung mga nauna sa akin, lahat sila ay mga magnanakaw. Pero ang mga sheep ay hindi nakikinig sa kanila. So, sino yung mga magnanakaw na sinasabi ni Jesus dito? Yung mga magnanakaw, yung mga gustong gumawa ng masama sa mga sheep. Nagli-lead sa mga sheep, gustong i-lead ang mga sheep na gumawa ng masama. Pero, yung mga sheep hindi sila susunod dahil hindi nila kilala yung mga thieves and robbers, yung mga gustong gumawa ng masama. So kung follower tayo ni Christ, hindi natin kilala yung mga thieves and robbers na gustong gumawa ng masama. Dahil ang shepherd natin ay si Jesus Christ. I am the gate, whoever enters through me will be saved. Sinabi rin dito ni Jesus na hindi lang siya yung shepherd, siya rin yung gate. Kasi kung sino man ang papasok sa gate, siya yung gate, ay maliligtas. Diba ang shepherd nasa pen? So, naka-enclosed yun. Yung gate, naka-close yun. So, safe yung mga sheep. Safe tayo pag si Jesus Christ ang ating kasama. Hindi tayo mapapahamak. Dahil si Jesus Christ ang magme-make sure na tayo ay protected. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy.
I have come that they may have life and have it to the full. So, pwede tayong lumabas o pumasok, no? Dahil kasama natin si Jesus Christ. Safe tayo sa Kanya. Pero yung the thief only comes to steal, kill, and destroy. Yung thief ay ang kalaban. Sinong kalaban natin? Ang mga demons, ang principalities of this world. So, yung mga demons, syempre, hindi nakikita. Merong silang mga taong ginagamit. Okay? May mga ginagamit silang tao at yung mga tao naman ay nagpapagamit sa mga demons. Sila ngayon yung gumagawa ng steal, kill, and destroy. Steal, kill, and destroy, hindi lang to yung pagpatay physically, pagdanakaw physically, na physical na pagdanakaw or pagsisira ng physical, kundi emotional, no? Sinisira nila, emotional, spiritual, at yung naliligaw ang mga tao, inililigaw sa tamang direksyon. I have come that they may have life and have it to the full. So si Jesus Christ, siya ang dumating para sa atin, para magkaroon tayo ng buhay. At ma-enjoy natin yung buhay na yon. Ano yung buhay na sinasabi? Hindi lang buhay dito sa mundo, most especially buhay in heaven. Verse 11, I am the good shepherd. Sabi ni Jesus, the good shepherd lays down his life for the sheep. So yung good shepherd, pag may mga kalaban, siya yung nakikipag-away sa mga kalaban para protektahan yung kanyang mga sheep. Ganon si Jesus, siya ang good shepherd. Kahit buhay niya, ibibigay niya para sa atin, para maligtas tayo. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. Yung hired hand, yung mga binabayarang tao, yung mga trabahante, hindi sila ang may-ari ng sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Kaya nga, pag dumating ang wolf or ang kalaban, yung hired worker o yung trabahador o trabahante o yung binayaran para magbantay ng sheep, hindi siya ang may-ari, inaabandon niya yung sheep, yung mga alaga, at tumatakbo. Then the wolf attacks the flock and scatters it. Dumarating ngayon yung wolf. Kumakalat ngayon yung mga sheep. Nagtatakbuhan, nagkakahiwa-hiwalay. Yung mga sheep. Dahil nga, yung hired worker, yung trabahante, hindi naman siya may-ari ng sheep. Tumakbo siya, takot siya eh. Hindi naman kasi siya ang may-ari. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. Wala siyang pakialam yung hired man. Wala siyang pakialam sa mga sheep kasi binayaran lang siya para magbantay. Wala siyang totoong malasakit. Sa verse 14, I am the good shepherd. Inulit ni Jesus, I know my sheep and my sheep know me. Kilala ko ang mga sheep at yung mga sheep kilala ako. So tayo, sheep tayo ni Jesus dahil kilala niya tayo at kilala natin siya. Just as the Father knows me and I know the Father and I lay down my life for the sheep. Ibibigay ko ang buhay ko sa mga sheep. Ibibigay niya ang buhay niya para sa atin. Kilala niya Jesus Christ tayo. Si Almighty Father naman, kilala niya si Jesus Christ. At si Jesus Christ, kilala niya si Almighty Father. So, ibig sabihin, kilala rin tayo ni Almighty Father. So, verse 16, I have other sheep that are not of this sheep pen. Meron pa akong ibang mga sheep na hindi kasama sa kulungan ng mga sheep. I must bring them also. Dapat ko silang dalhin at hakutin. They too will listen to my voice and there shall be one flock and one shepherd. Dapat silang mahakot dahil makilala nila ang boses ko para magkaroon ng isang flock at isang shepherd. Kasi tayong mga followers ni Christ, hiwa-hiwalay tayo. At meron pang mga tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos or hindi pa nila time para maging follower ni Christ.
At kung time na nila para maging follower ni Christ, magiging kasama na sila sa flock na gaya natin. Kaya hindi tayo dapat huminto sa pag-share ng Word of God, ng good news, para yung ibang mga tao ma-inform. Kahit nagagalit yung ibang mga tao sa atin, ipa-persecute tayo, huwag tayong matatakot. Dahil protektado tayo ni Jesus Christ, dahil sheep niya tayo. The reason my Father loves me is that I lay down my life. Kaya mahal ako ng tatay ko, sabi ni Jesus, kasi ibibigay ko yung buhay ko only to take it up again, para kunin ulit. No one takes it from me. Walang kukuha ng buhay ko. But I lay it down of my own accord. Pero ibibigay ko ang buhay ko dahil sa willing akong ibigay ang buhay ko. I have authority to lay it down and authority to take it up again. Meron akong authority na ibigay ang buhay ko at may authority din ako na kunin ulit ang aking buhay. This command I received from my Father. Ang authority niya na yon ay galing kay Almighty Father. Ibibigay niya yung buhay niya sa atin at mabubuhay siyang magmuli. Dahil yun ang utos ni Almighty Father. Verse 19. The Jews who heard these words were again divided. So yung mga Jew na nakarinig ng salita ni Jesus Christ, nagkakahiwa-hiwalay na naman ng kanilang mga opinion. Many of them said, he is demon-possessed and raving mad. Why listen to him? Demon-possessed siya, tsaka nababaliw na siya. Bakit kayo makikinig sa kanya? Sabi nung ibang mga Jew, no? Pero ito naman sa verse 21, but others said, these are not the sayings of a man possessed by a demon. Hindi ito ang salita ng isang tao na napopossess ng demon. Can a demon open the eyes of the blind? Nakakabukas ba ng mata or mababalik ba ang paningin ng isang taong bulag na, ng isang demonyo? Kaya nga si Jesus, sinasabihan siya na demon-possessed siya lagi ng mga tao dito. Kahit hindi siya naman talaga demon-possessed. Kasi nga, yung mata ng mga tao na to ay unhealthy. Naiinggit sila kay Jesus, hindi nila matanggap. So kung si Jesus Christ nasasabihan ng masama ng mga tao, most likely tayo din, as followers of Christ, hindi tayo angat kay Jesus Christ, siya ang leader natin, masasabihan din tayo ng masama ng mga tao. Kung masasabihan tayo ng masama ng mga tao, huwag tayong magagalit. Dahil ang kasama natin, kilala natin kung sino ang kasama natin. Kilala natin kung sino ang leader natin. Kilala natin ang savior natin. Kaya hindi tayo dapat magalit, hindi tayo dapat matakot. Then came the festival of dedication, verse 22. Yung festival of dedication, Hanukkah to. At Jerusalem, it was winter. So yung Hanukkah, currently, no, sineselebrate ang Hanukkah pag December. So, itong festival of dedication or Hanukkah, hindi naman to ipinagutos ni Almighty Father. Tradition to ng pero tradition ito ng mga Jew. Okay? Hindi ito kasama sa tatlong feast na inuutos ni Almighty Father sa Old Testament. Ang nag-create lang ng festival na to ay yung mga Jews na sila mismo. Tradition nila. So, winter yon. So, pag ngayon, yung iba, nag-celebrate kayo, di ba, ng Christmas or Pasko. So, pag June naman, ang celebrate naman nila, same, same month din, is Hanukkah. Up to now. So, si Jesus, umattend siya. Pag may mga festival, pumupunta siya dahil madaming tao. Pag madaming tao, marami siyang masishare ng good news. Kaya, pag may mga festival ito, uma-attend talaga si Jesus.
Balik tayo dito, ano? So winter yon, malamig. And Jesus was in the temple courts walking in Solomon's colonnade. So si Jesus Christ, nasa temple court siya, naglalakad siya sa Solomon's colonnade. Kaya tinatawag na Solomon's colonnade kasi si Solomon ang nagpagawa nito, King Solomon. At saka yung first temple ng mga Jew, ang nagpagawa nun ay si King Solomon. So verse 24. The Jews who were there gathered around him saying, "How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly." Sabi ng mga Jews na maraming tao doon, nagtatanong sila, hanggang kailan ba ikaw magsasabi sa amin kung ikaw ba talaga ang Messiah? Salbin mo na lang sa amin ng derechahan. Sabi ng mga Jews. So verse 25, Jesus answered, "I did tell you, but you do not believe." Di ba ilang beses na ni Jesus sinasabi na siya, yung Messiah, na tatay niya, si Almighty Father, pero walang nakikinig sa kanya. So, kinukulit siya ng mga Jews, sabihin mo sa amin ng totohanan, ng derechahan, kung ikaw ba ang Messiah o hindi. So, sinagot sila ni Jesus, I did tell you, but you do not believe. The works I do in my Father's name testify about me. Yung trabaho na ginagawa ko para sa tatay ko. Siya, yung trabaho mismo ang magte-testify about me. Tingnan nyo yung gawa ko. Yung resulta ng gawa. Yun ang nagte-testify na padala ako ni Almighty Father. Dahil yung mga miracles na ginagawa ni Jesus Christ, wala nakakagawa ng miracles na to, si Jesus Christ lang. Hindi pa rin siya paniwalaan ng mga Jew. Simula noon, hanggang ngayon, walang nakagawa ng miracle na to, si Jesus lang. But you don't believe me because you are not my sheep. Pero hindi kayo naniniwala sa akin, sinasabi ko na sa inyo. Yung gawain ko, yung resulta ng gawa ko, nakikita nyo naman, di ba? Pero hindi kayo naniniwala kasi hindi kayo mga sheep ko. Ano ibig sabihin nun? Hindi kayo mga followers ko. Hindi kayo, wala kayong faith sa akin. Wala kayong pananampalataya sa akin. Kaya hindi nyo ako kilala. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Sabi ni Jesus, yung aking mga tupa, nakikinig sila sa boses ko. Kilala ko sila at sinusunod nila ako. So tayo, mga sheep tayo ni Jesus. Dahil kilala natin siya at sinusunod natin siya at naniniwala tayo sa kanyang mga salita. I give them eternal life and they shall never perish. So si Jesus Christ, bibigyan niya tayo ng eternal life at hindi tayo mamamatay, hindi tayo mapupuksa, walang mangyayaring masama sa atin. No one will snatch them out of my hand. Walang makakapag-alis sila. Walang makakapagpaalis sa kanila sa mga kamay. So tayo, hindi tayo mapapaalis sa kamay ni Jesus Christ. Bibigyan niya tayo ng eternal life, hindi tayo mapupuksa, hindi tayo mamamatay. Dahil magkakaroon tayo ng eternal life. Dahil naniniwala tayo kay Jesus Christ. Dahil siya ang ating good shepherd. Verse 29, my Father who has given them to me is greater than all. Yung tatay ko ang nagbigay sa akin sa kanila. Kaya nasa akin sila dahil yung tatay ko ang nagbigay sa akin. So tayo, ibinigay tayo ni Almighty Father kay Jesus Christ. Si Almighty Father, greater than all, tayo ay binigay ni Almighty Father kay Jesus Christ para magtiwala tayo kay Jesus Christ. No one can snatch them out of my Father's hand. So tayo rin, nasa kamay din tayo ni Almighty Father. Tatay natin siya. Hindi tayo mawawala sa kamay ng ating tatay. Hindi tayo mapiperish. Hindi tayo mamatay, hindi tayo mapupuksa.
I and the Father are one. Iisa ako at saka si Almighty Father. Ano ibig sabihin nito? Iisa sila ng hangarin, iisa sila ng goal, iisa sila ng katangian dahil mag-ama sila. Kahit magkaiba sila, may God the Son and God the Father, pero iisa sila ng hangarin dahil sinusunod niya si Almighty Father. Nakikita niyo na? Kaya si Jesus Christ, God din siya, like the Almighty Father. Powerful si Jesus Christ. Hindi na tayo dapat, dahil tayo ay nasa kamay ni Jesus Christ, hindi na tayo dapat magtawag pa ng ibang mga pangalan para ma-save tayo, para sa ating mga pangangailangan. Wala tayong dapat ibang tawaging mga ibang pangalan. Si Jesus Christ lang, sapat na para sa atin, sobra-sobra pa. Doon tayo sa source. Lalapit, no? Ha? Hindi natin kailangan tumawag pa ng kung sino-sinong ibang tao na mga unang mga namatay na. Si Jesus Christ lang. Again, his Jewish opponents picked up stones to stone him. Ngayon, yung mga nag-oppose kay Jesus Christ, yung mga Jew, kumuha ng bato at babatuhin nila si Jesus. But Jesus said to them, I have shown you many good works from my Father, or from the Father. Marami akong ipinakita sa inyo na magagandang gawain galing sa aking tatay. For which of these do you stone me? Bakit nyo ako babatuhin? Para saan? Anong gawa ang nagawa ko para batuhin nyo ako? Puro magagandang gawa ang ginawa ko na galing sa tatay ko. Sabi ni Jesus, bakit nyo ako babatuhin? Alin dun sa mga yon ang magiging dahilan para batuhin nyo ako? Verse 33, we are not stoning you for any good work, they replied, but for blasphemy, because you are a mere man, claimed to be a God. Hindi ka namin babatuhin dahil sa mga magagandang ginawa mo, sabi ng mga Jew, kundi dahil nagsasalita ka ng blasphemy. Kasi ikaw ay isang pangkaraniwang tao lang na kiniklaim mo na God ka. Sabi ng mga Jew. Sa verse 34, Jesus answered them, Is it not written in your law, I have said you are gods? Na makikita sa Psalm 82 verse 6. If he called them gods, to whom the word of God came, and scripture cannot be set aside. Hindi natin mababaliwala ang scripture, sabi ni Jesus Christ, ang salita ng Diyos. Hindi natin mababaliwala. Nakalagay doon, di ba? Sa, hindi niya binanggit yung Psalm 82 verse 6. Pero yung word mismo, I have said you are gods, na prophecy or galing kay David, na ginamit ng Holy Spirit si David para isulat ang Book of Psalms. If he called them gods, to whom the word of God came, and scripture can't be set aside, what about the one whom the Father set apart as his very own and sent into the world? Sabi ni Jesus Christ, nakalagay sa law ninyo. Sinulat o nakasulat, di ba? I have said you are gods. If he called them gods, to whom the word of God came, and the scripture can't be set aside, what about the one whom the Father set apart as his very own and sent into the world? Paano na yung isang tao na pinadala ni Almighty Father, na set apart niya para sa kanya at ipinadala niya sa mundo? Kung nasa scripture niya mismo, sinasabi niyong, I have said you are gods. Small letter G, no? Yung gods. Naiintindihan niyo? What about the one whom the Father set apart as his own and as his very own and sent into the world? Why then do you accuse me of blasphemy? Because I said I am God's son. Bakit nyo ngayon ako akusahan ng blasphemy? Dahil sa sinasabi ko na I am God's son. Di ba meron kayo sa scripture nakalagay, I have said you are gods? Tapos ngayon, sasabihin nyo na nagbablasphemy ako. Nakasulat naman sa scripture, di ba? Sabi ni Jesus Christ, do not believe me unless I do the works of my Father. Huwag kayong maniwala sa akin
kung hindi ko ginagawa ang trabaho ng aking tatay. Pero ginagawa ko ang trabaho ng aking tatay, kaya dapat maniwala kayo. Itong ibig sabihin nito. But if I do them, even though you do not believe me, believe the works. Kung ginagawa ko yon, kahit hindi nyo ako ang paniwalaan, kundi yung trabaho mismo, yung resulta, yun ang tignan ninyo. Kahit hindi ako, kahit wag kayong tumingin sa akin. Sinasabi ni Jesus, pero yung gawa mismo, yung resulta, sino lang ang makakagawa nun? Sino lang ang mag-order na makagawa si Jesus ng ganun? Si Almighty Father lang. That you may know and understand that the Father is in me and I in the Father. Para maintindihan ninyo na si Almighty Father ay nasa sa akin at ako ay nasa sa Kanya. Again, they tried to seize Him, but He escaped their grasp. So, nung time na yun, gusto pa rin nilang hulihin si Jesus Christ, pero nakatakas si Jesus Christ dahil hindi pa yun ang kanyang time para hulihin. Verse 40. And then Jesus went back across the Jordan to the place where John had been baptizing in the early days. Bumalik si Jesus dun sa place kung saan nagbabaptize si John the Baptist. Dun sa Jordan River. There he stayed. Si Jesus Christ na-frustrate siya. Okay? At nasasaktan siya. Dahil nagsasabi siya ng totoo, walang maniwala sa kanya ng mga Jew. At sasaktan, at gusto pa siyang saktan physically. Siyempre, tao si Jesus Christ. Nung panahon na to na nandito siya sa lupa, gaya natin, nasasaktan siya. Nagsasabi siya ng totoo, hindi siya paniwalaan ng mga tao. Nafa-frustrate siya. Kaya nagpunta siya sa Jordan River kung saan nagbabaptize si John dati dahil doon niya narinig yung kaunahan nung nabaptize siya ni John the Baptist, narinig niya yung boses ni Almighty Father, kumihingi siya ng tulong kay Almighty Father. Gusto niyang pumunta sa lugar na konti ang tao para makahinga siya. Gusto niyang marinig ang boses ni Almighty Father. Humihingi siya ng help kay Almighty Father. Gusto niya mag-pray. And there he stayed. So doon siya nag-stay. And many people came to him. At marami na naman syempre ang mga tao na nagsunod sa kanya. They said, though John never performed a sign, all that John said about this man was true. Kasi si John the Baptist, sabi ng mga tao, hindi nag-perform ng sign. Ibig sabihin, hindi naggawa ng miracles. Si John the Baptist. Ang ginawa lang ni John the Baptist ay pave the way for the coming Christ. Ipinaproclaim niya na padating na si Jesus Christ, na magsisi na ang tao sa kasalanan. Pero never na nakapaggawa si John the Baptist ng mga miracles. All that John said about this man was true. Kahit hindi siya nakagawa ng miracles, pero lahat naman ng sinabi ni John tungkol kay Jesus Christ ay totoo, sabi ng mga tao. And in that place, many believed in Jesus. At nung sa lugar na yon, marami ang naniwala kay Jesus Christ. So kahit si John the Baptist, hindi siya nakapagawa ng miracles. Okay? Di ba si John the Baptist, sabi ni Jesus, ang greatest, he's more than a prophet, si John the Baptist. Pero hindi siya nakagawa ng miracles. Okay? Si Jesus lang. Wala nang iba. Kaya siya ang tatawagin natin, siya ang ipinadala ni Almighty Father. Ibinigay tayo ni Almighty Father kay Jesus Christ. At hindi tayo mapiperish, hindi tayo masasaktan. Eh, baka sabihin niya, hindi nasasaktan ako, nagkakaroon ako ng nagkakasakit ako, na may mga na-aksidente ng mga tao, ng mga Christians, emotionally, nasaktan sila. Hindi natin maiwasan yun dahil ang nasa mundo tayo, meron tayo ditong trials and tribulations.
Kaya tayo may trials and tribulations para magkaalaman kung sino ang karapat-dapat na makasama si Jesus in heaven, tsaka si Almighty Father. Sinisift tayo. Alam niyo yung sinisift? Sinasala. Sinasala tayo. Dahil walang makakapunta sa langit na madumi. Yung time ng Old Testament, ang mga pinipili ni Almighty Father na mga offerings doon is, pag nag-offer mga tao, dapat ang bibigay nila, walang mga sakit na mga hayop, dapat perfect. Ang pinipili ng mga ni Almighty Father na mag-offer sa kanya ng mga tao, no? Hindi lang mga hayop, kundi mga tao, is walang birth defects. Kaya ginagawa ng ginagawa ni Almighty Father. So, physical yon nung time ng Old Testament. Kasi hindi pa maalam ang mga tao noon. Hindi pa sila well-informed. Ngayon, dumating na si Jesus Christ, na-inform na tayo. Na dapat perfect tayo. Maging perfect tayo. Gaya ni Jesus Christ. So, imperfect tayo, di ba? Hindi mawawala na yung imperfections natin talaga, yung physical natin, ugali natin, yung kasalanan natin. Kaya nga, si Jesus Christ, siya ang bread of life. Siya yung di ba yung the last meal, yung take this bread and take this wine, na nakakainin natin yung kanyang body at saka iinumin natin yung kanyang blood. Kasi nga ipapasok natin sa pagkatao natin yung pagkatao ni Jesus Christ, yung kanyang katangian, i-imbibe natin sa pagkatao natin para maging perfect tayo. Magtatago tayo sa katauhan ni Jesus Christ, tatanggapin natin siya, gagayahin natin siya, yung mga nilakad niya. Yun ang ibig sabihin nun, para maging perfect tayo. Kaya ibigay ni Jesus Christ ang buhay niya para sa atin, yung blood niya, yun ang nakapaglinis sa atin, sa ating mga kasalanan. Dahil yung blood, yun ang symbolic ng buhay. Sa Old Testament, kaya may blood kasi kailangan merong mai-sacrifice na buhay, kaya kailangan may blood. Ngayon, nung si Jesus Christ na, isinacrifice yung sarili niya, na imbis na tayo dapat ang maipako sa cross, dahil sa kasalanan natin, inako na lahat ni Jesus Christ. Para ma-save tayo. At ang gagawin na natin, magtitiwala tayo. Magiging sheep tayo, susundin natin yung sinasabi ni Jesus Christ dahil kilala natin ang boses niya. Alam ko madaling mapakinggan yung sinasabi ko, pero mahirap gawin, no? Yung maglakad ng naayon sa kagustuhan ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Mahirap gawin. Pero, hihingi natin ang tulong ni Jesus Christ at ni Almighty Father. I-deny natin yung sarili natin. Magiging obedient tayo. Susundan natin si Jesus Christ. Kasi ang gusto ni Almighty Father, obedient heart. Hindi nagre-rebelde. Kaya nga, di ba si Satanas, pinalaya siya sa heaven kasi nagrebelde siya, may pride siya. Tayo, tatanggalin natin yung pride natin, yung ego natin, tatanggalin natin. Magiging humble tayo. Aaminin natin yung kasalanan natin. Aaminin natin na kailangan natin si Jesus, si Almighty Father. Hindi madali ang maging follower ni Christ. Akala nyo madali. Hindi madali. Araw-araw, i-check natin yung sarili natin. Yung puso natin, i-check natin. Lord, nakaano pa ba ako sa'yo? Konektado pa ba ako sa'yo? In line pa ba yung will mo sa will ko sa buhay? Sa will mo sa nangyayari sa buhay ko? Ikaw ang masunod sa buhay ko, Jesus Christ, Almighty Father. Ibinibigay ko sa iyo lahat ng nasa akin, Almighty Father. Ikaw ang mag-control ng buhay ko. Ganon.
Hindi madali, di ba? Kasi meron tayong mga gustong mangyari sa buhay natin. Pero hindi naman natin nahawak ang buhay natin kahit may gusto tayong mangyari sa buhay natin, di ba? Kasi matigas ang ulo natin. So, hindi na tayo dapat kailangang maging matigas ang ulo. Para hindi tayo ma-perish. Dahil protektahan tayo ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Through the power of the Holy Spirit, lagi tayo magpe-pray. Lagi natin silang kakausapin. Hindi madali dahil hindi natin nakikita si Jesus Christ at si Almighty Father at Holy Spirit. Pero, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Huwag tayo mawalan ng faith dahil darating ang panahon, makikita din natin siya. O ayaw niyo ba ngayon? Natatakot kayo ngayon? O sige, hindi pa ngayon. Pero, huwag tayo mawalan ng pagtitiwala sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ. Dahil mahal na tayo, iingatan nila tayo. Ibigay natin yung full trust to our Father and to Jesus Christ. Dahil napaka-great ng love nila para sa atin. Thank you, and God loves us all so much.